Magandang umaga mga kakwento. Kwento ni Marlon ang hatid ng KNBK Kwento ng Buhay Mo. At ito ay especially dedicated sa lahat ng mga nagsimula sa pakikinig sa mga kwento sa CLS nung ako'y DJ pa lamang sa radyo. Ang sistema kasi noon ay nag-i-insert tayo ng maraming kanta, maraming music sa kwento. At napakaganda kapag ganon. Kaya lang dito sa YouTube ay hindi pwede ang basta-basta gumamit ng kanta, lalo na kapag license. Kaya hindi na natin yun nagagawa. Pero ngayon ay uso na ang AI music at lahat ng music, kanta na mapapakinggan nyo ay mga AI music. Napakadali na lang gumawa ngayon ng kanta. Gumawa ka lang ng sarili mong lyrics at piliin mo kung anong genre, kung anong mood ng kanta. At ilang saglit lang ay ma-generate na ang sarili mong kanta. Sa lahat ng songs na inyong mapapakinggan ngayon ay AI music lamang na ginawa namin ng lyrics. Pero yung mga tilaok ng manok na inyong naririnig ay hindi AI. Totoong umaga na. Mag-aalas 5 na, 4:45 in the morning. And narito ang kwento ni Marlon, hatid ng KNBK, Kwento ng Buhay Mo. Ikaw ang kwento ng buhay mo. Ito ay larawan ng iyong pagkatao. Sipin ng kahapon mo't ngayon, lalim at halaga nito'y hindi masisilayan. Dahil nasa loob ito at kaibuturan. KNBK, kwento ng buhay mo. KNBK, kwento ng buhay mo. Dear Kakwento, magandang oras sa lahat. Ako si Marlon. Magpo-40 na ako at isa kong OFW dito sa Jordan. Kababalik ko lang kakwento mula sa kulang 2 buwang bakasyon dyan sa Pilipinas. Marami akong nagawang mali noon. Mga kasalanan sa aking kapwa at sa aking sarili, higit sa lahat sa Diyos. Pero sa tagal na rin ng panahon, naiwaksi ko na yung iba. Para na lang silang masamang panaginip na parang hindi naganap sa totoong buhay. Matagal ko na rin kasing natanggap na kahit ano pang pagbabagong buhay ang gawin ko, nakarecord na sa aklat ang mga kasalanan ko at darating ang araw na uusigin at uusigin ako. Nagawa ko na rin mabuhay ng normal matapos akong magpasyang tumalikod na sa masama. Lalo na nung makilala ko si Ira na siya kong napangasawa. Alam niya ang lahat ng kasalanan ko. Kilala niya ako mula Tibak hanggang Balakubak. Subalit sa kabila ng pangit kong kwento ay tinanggap at minahal niya ako, at sa bawat sandaling nakakadama ako ng lungkot, pagsisisi at galit sa sarili ko, nariyan siya upang haplusin ang puso ko. Ngunit sa kalungkutang taglay ko ngayon, hindi ko maasahan si Ira, hindi lang dahil malayo siya, nariyan siya sa Pilipinas at ako'y nandito sa Jordan, kundi dahil ayokong isipin niyang nasisiraan na naman ako ng bait.
8 taon at 10 buwan ko dito bago ako nakauwi kamakailan lang dyan sa Pilipinas. January 2018 nung umalis ako papunta dito, hindi ako pinalad sa una kong amo, sa Amman ako nung una. Pangit ang kanyang sistema at akala ko nga hindi na ako makakauwi talaga. Pero nung pandemic, ipinasa ako ng amo ko sa kapatid niyang si Caleb na taga rito sa Zarga. Siya pa rin ang employer ko sa papel ko pero si Caleb na ang nagpapasweldo sa akin at malayong mas mabuti siyang amo kaysa kay Boss Ali. Pareho lang sila ng negosyo, pagpipintura ng mga sasakyan. Pero liban sa car painting ay may tindahan din si Caleb ng mga spare parts at may service center din siya. Dahil dyan ay mas marami akong ganap dito kaysa doon sa Amman kay Ali. Pero okay lang dahil si Caleb regular ang pagpapasweldo at nasa tamang oras at araw pa. Mas maayos din ang accommodation ko dito kaya masasabi kong mas maayos ang lagay ko dito sa Zarga kaysa sa Amman. Pero kung sa ganda ng lugar, malayong mas maganda at mas malaki ang Amman. Yun kasi ang capital ng Jordan. Itong Zarga, malaking siya na din pero wala kang makikitang matataas na gusali. Mabababa lang ang mga gusali dito at isa pa, halos iisa ang mga kulay. Pero muli, masasabi kong mas okay dito kesa sa Amman kaya nga bumalik pa rin ako dito at nakabalik pa rin ako. Sana ganun kadali ang bumalik sa mga gusto mong balikan. Sana pwedeng bumalik. Sana pati ang nakaraan pwede mong balikan at pwedeng itama ang mga maling nagawa. Galit ka sa iyong nakaraan. Nagsisisi sa mga kasalanan. Sana pwedeng ibalik ang orasan upang ayusin ang nasimulang buhay. Sana pwedeng bumalik sa nakaraan upang pagsisisi ngayon ay di maranasan. Ang kahapon ay muling simulan. Gawing tama at mabuti ang lahat. Si Mama ay second wife ni Papa. 20 years ang agwat nila, halatang halata. Kaya nga kami noon ng nag-iisa kong kapatid na si Ronron ay napagkakamalang apo ni Papa. Si Ronron ay mas bata sa akin ng kulang 8 taon kakwento. Masaya naman kami noon. Marami akong mga kalaro, kaibigan na naiinggit sa akin dahil may kaya daw kami kasi nga pulis ang papa ko. Lagi kaming may bagong damit, laruan at masasarap na pagkain pero nasanay kami ni Ronron na hindi namin nakakasama araw-araw si Papa. Ang alam ko lang noon ay pulis siya at malayo ang destino niya kaya hindi siya kagaya ng mga tatay ng mga kaibigan ko na nakakauwi araw-araw at present din lagi sa lahat ng mahalagang okasyon gaya ng birthday, Pasko at Bagong Taon. Grade 6 ako, 3 years old pa lang si Ronron. Nagkasakit daw si Papa pero mula noon na hindi na namin siya nakita. Noon ko na rin nalaman na may iba o may urig pala siyang pamilya at kami ay tinatago niya dahil si Mama ay kabit lang niya.
when I was young. Before I knew Superman, you were the strongest man I knew. So I thought you were a hero. When I became a teen and started to fall in love, I thought you were the ideal man that my girl exactly wants. Oh, Dad, you were a hero before my innocent eyes. I thought you were the best, but now I realized you are a beast. Now I regret to even think that you are the greatest. The fact that you left us, I can say you are useless. I don't ever wanna see you, not even in my dreams. I take back my words, you're a hero, because truth is, you're worthless. Mula din noon, kakwento, ay naghirap na kami. At si Mama ay kinailangan ng mag-full-time sa pagtatrabaho. Dati kasi, nag-home service lang si Mama ng manicure-pedicure sa mga kakilala niya, pero since hindi na nagpakita si Papa, kinailangan na niyang mamasukan sa isang parlor sa bayan. Ginawa yun ni Mama hindi lang para mapakain kami, kundi upang mabayaran pa ang mga utang nila. Mga utang na nababayaran naman niya daw dati noong hindi pa kami iniiwan ni Papa. Labis akong nanibago sa buhay namin noon, kakwento. Parang noon lang talaga ako nakaranas ng gutom at umiksi din ang pasensya ko, lalo na sa nag-iisang kapatid ko. Kapag gutom kami noon, iiyak si Ronron at kinaiinis ko yun. 13 anyos ako, 4 years old siya noong unang pagkakataon ko siyang masaktan. As in, sinampal ko sa mukha dahil narindi ako sa kakaiyak niya. Akala ko titigil pero lalo lang umiyak, kaya nasundan ko pa ang pananakit sa kanya. Naawa din ako paglaon. Naisipan kong mangutang sa tindahan for the first time. Pinautang naman ako. Inuwian ko ng pagkain si Ronron, sinuyo ko, tumahan naman sa pag-iyak, pero alam kong hindi niya na nakalimutan ang pananakit ko sa kanya. Second year high school ako, unang naranasan ang magnakaw ng pera. Magsinungaling ng matindi at mawalan ng awa sa kapwa. Pera yon ng kaibigan ko, mahigit 200 pesos. Baon niya yon para sa loob ng isang linggo. 250 dapat yon, pero nabawasan niya na nung umaga. Hapon ko kasi ninakaw ang pera niya. Siya ay kaibigan at kaklase ko simula pa nung elementary kami. Nasanay siya na ako yung madalas maglibre kasi nga alam niyang hindi kami naghihirap, at hindi rin niya nalaman na simula nung iniwan kami ni Papa ay naghirap na kami. Akala niya kagaya pa rin ako ng dati, kaya naman hindi niya ako pinagdudahan sa pagkawala ng pera niya. Iba ang pinagbintangan niya, at para maging kapanipaniwala ako ay idiniin ko pa ang pinagbintangan niya.
Mabait ang batang napagbintangan at alam kong hindi talaga niya magagawa ang magnakaw, pero naggalit-galitan ako sa pagbibintang at noong magalit sa akin, nag-away kami, suntukan, balyaan na umabot sa principal's office. Nakonsensya ako kasi mas maliit sa akin ang nakaaway ko, pero tinutuo ko ang bawat suntok at sipa ko sa kanya, kaya naging kaawa-awa siya. Natakot ako noon dahil alam kong mag-iimbestiga ang mga teachers, pero lubha ang naging bilib ko sa sarili ko dahil kahit first time kong magnakaw noon ay naging epektibo ako sa pagsisinungaling. Tama ang sabi nila, kung magaling kang magsinungaling, magaling ka ring magnakaw. Sabi nila, ang talento daw ay inborn. Huhusay pa kung madidiblelo, pero yung talent sa pagsisinungaling, bigla mo lang na-discover. Tuwang-tuwa ka pa na paniwala mo sila. Yung pagnanakaw mo, nabintang mo sa iba. Sabi mo sa sarili mo, boy, may talent ka pala. Dapat sa susunod, mas paghusayan mo pa. Yung talent mong yun, naging habit mo na. Sa pagsisinungaling, naging epic ka na. At sa pagnanakaw, baka magkatrono ka na. Sige, magdiwang ka habang iba'y kawawa. Tuwang-tuwa ka pa na paniwala mo sila. Yung pagnanakaw mo, nabintang mo sa iba. Sabi mo sa sarili mo, boy, may talent ka pala. Dapat sa susunod, mas paghusayan mo pa. Na therefore conclude mo pang hinayupak ka, na kung magaling kang magsinungaling, magaling ka rin magnakaw. Wow! Ano to? Magpapasalamat ba kami sa discovery mo? Paglaon, nakasanayan ko na ang mga yon. Parang naging challenging na sa akin ang magnakaw at masaya ako kapag nakakalusot ako. Humahanga din ako sa sarili ko noon kapag napapaniwala ko sila sa bawat acting ko para lang hindi ako yung ituro, at yung awa na gawa kong unti-unting alisin sa sistema ko. Naiisip ko lagi yung tatay nga namin na gawang huwag kaming kaawaan.
Noong unang taon na hindi na siya nagpapakita sa amin, maraming gabi akong umiiyak dahil namimiss ko siya. Umiiyak din ako dahil nahihirapan na ako sa buhay na meron kami, although alam kong hindi pa kami ganun kahirap noon kumpara sa iba. Kaya lang ay nasanay nga kasi ako sa masasarap na pagkain at nung hindi na nagpapakita si Papa, may mga gabi o madaling araw na nagigising akong gutom kasi hindi ako kumain ng hapunan dahil hindi ko nga gusto ang ulam. Iniiyak ko din doon ang mga bagay na dati madali ko lang makuha pero dumating ako sa puntong ako na ang naiinggit sa iba dahil ang meron sila, hindi na ako nagkakaroon. Naging dahilan din si Mama ng mga pag-iyak ko, hindi dahil sa awa ko sa kanya kasi kinailangan niya ng magtrabaho kundi dahil sa pakiramdam ko noon ay pinababayaan din niya kami ni Ronron at ako pa ang inuobliga ni Mama na mag-alaga sa kapatid ko. Fourth year na ako sa high school. 17 years old ako noon kasi nag-ulit ako ng third year. Nahinto kasi ako dahil sa kagaguhan ko. At noon ng fourth year ako, noon namatay si Ronron. Nasagasaan, hit and run. Sa mga gabing pinaglalamayan si Ronron, hindi ko nagawang tumanaw sa kabaong niya. Pinipili ko noon ang makipagkwentuhan lagi sa mga kaibigan ko. Pumupwesto kami malapit sa tarangkahan ng bahay namin. Kaya halos lahat ng pumapasok para makipaglamay ay nakikita ko. At lihim akong nag-aasam na sana makita kong dumating si Papa. Pero wala. Natapos ang lamay, nailibing si Ronron, hindi nagpakita si Papa. Nung bago ipasok sa kanyang nicho si Ronron, inutusan kaming hawakan ang kamay niya. Ginawa ko naman pero iniwasan kong makita ang kanyang mukha. Noong mga gabi pa rin ng lamay, nakakatulog ako minsan pero nagigising din ako dahil napapanaginipan ko si Ronron. Kapag ganon, babangon na lang ako at lalabas, makikihalubilo sa mga nakikilamay. Unang gabi sa bahay na wala na si Ronron dahil nailibing na siya, kami na lang ni na Mama, Lola Melda at Tita Rita ang nasa bahay. Si Lola Melda ay nanay ni Mama, taga-ibang bayan sila, malayo sila. Ganon din si Tita Rita. Kaso magkakapareho sila ng ugali. Ma-emote sila at nung gabing yun, saglit akong nakatulog. Pero nagising ako dahil nasa tabi ko si Ronron, nakangiti sa akin at ang sabi, "Kuya, gising na, nakaluto na ako." Siyempre panaginip lang yon. At kagaya ng ibang panaginip ko ay hindi galit sa akin si Ronron. Lagi siyang nakangiti at binibigyan ako ng kung ano-ano. Never ko siyang napanaginipan na galit siya o sinisi ako sa pagkawala niya. Pero minsan may napanaginipan akong tiyanak, isang baby na matutulis ang ngipin at pula ang mga mata. Sinisisi niya ako dahil sa nangyari kay Ronron. Unang gabi matapos ng libing ni Ronron, nakita ko ang wall clock. Mag-alas 12 ng madaling araw. Naribago ako dahil sa mga nagdaang gabi kapag anong oras ay maingay pa sa labas dahil nga sa lamay. Pero nung gabing yon ay nakakabingi ang katahimikan at para akong nalulunod. Kaya humugot ako ng malalim na buntong hininga bago ako kumilos upang punuin ang bag ko ng mga damit ko at pagkatapos nun ay lumipat ako sa kwarto ni na Mama.
Hinanap ko ang bag niya at nakita kong marami siyang pera. Pero alam ko na mula sa mga abuloy at tong ang perang yon, at gusto kong kunin yon, dadalhin ko sa aking paglayas. Pero hindi ko itinuloy kasi baka sundan ako ni Ronron sa kung saan man ako mapunta. Madaling araw na nung makalabas ako ng bahay. Malamig noon ang hangin kaya't tumakbo ako para hindi ako ginawin. Kailangang may paraan sa lahat ng bagay, yun ang nasa isip ko noon. At sa patutunguhan ko kung saan man ako mapadpad, hindi ako magpapatalo. Hindi ako magiging kawawa. Ako ang kakawawa. Magiging hari ako ng sarili kong buhay. Wag, 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 wag mo kong diktahan. Ako'y may sariling utak, di mo ko maiisahan. Bang, 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 putok ng baril yan. Pag ako kinanti mo, mag-ingat ka na lang. Boss, 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 tawag ko yan sa'yo. Pero ang totoo ay hari din ako. Hari ako, hari ng buhay ko. Parang lang akong naglakad mula Laguna hanggang Maynila sa napakatagal na panahon. Hindi literal kundi ang lansangan ng naging buhay ko. At sa maniwala kayo't sa hindi, inasam kong sana makatagpo ako ng isang taong tutulong o kukup-kup sa akin. Isang taong may mabuting puso pero ako ay minalas. May mga pinagkatiwalaan ako. Akala ko totoong mabait ngunit pinagsamantalahan lang ako kaya umalis ako tangay ang meron siyang kasya sa bulsa ko. Mula Laguna, idinaan ako ng hamon sa Cavite hanggang sa noong sa tingin ko'y sapat na ang tapang at lakas ko ay nagtungo na ako ng Maynila. Sa 13 Martires noon, edad 20 ay nakulong din ako dahil sa kasong theft at physical injury pero pinalad pa rin makalaya. Pinalaya ako sa pag-aakalang mabuting tao na ako at magiging mabuti na ako sa labas ngunit ilang taon bago ako nakulong ay natutunan ko ang buhay na kung magpapakabuti ka, magugutom ka. Taong 2013, 27 years old ako ay muli akong nakulong sa Maynila. Pero ako'y kusang pinalaya upang maghasik palalo ng kasamaan. Hindi nyo ito maintindihan dahil akala nyo noong panahong yon ay maayos ang sistema. Mula noong maglayas ako hanggang noong 29 years old na ako, 3 beses akong nakulong at sa tuwing nakukulong ako, lumalakas ako. Mas marami akong natututunan sa loob, mga aral kung paano mas lalong maging matapang, maging matatag, maging masama. Hindi ko na lang idedetalye ang mga kaso at mga krimeng nagawa ko. Halos lahat ng krimen na gawa ko na isa lang ang hindi, pumatay. Hindi ko kaya ang kumitil ng buhay ng isang tao. Hindi dahil sa duwag ako o mahina ang loob ko kundi gusto kong lahat tayo haharap sa hamon ng buhay ng walang shortcut para sa ending. Kumusta kaibigan? Sa iyong paglalakbay, ayos ba ang daan na iyong tinahak? Ako, ito ba ako
Taong 2017, 29 na ako at kalalabas ko lang ng kulungan at ang paglaya kong yun ay hindi rin ulit upang maging mabuting tao na dahil una sa lahat, nakalaya lang ako dahil sa piyansa ng aking amo. Kanang kamay niya ang naglabas sa akin diretso sa panibagong lugar na naman kung saan ako titira, and that time ay sa Valenzuela ako dinala gamit ang bagong pagkatao, bagong pangalan, Diego. Tumira ako sa Valenzuela gamit ang bagong pagkakakilanlan, bagong ID, bagong pagkatao. Hindi upang maging mabuting tao kundi simula ulit ng panibagong role na ang script ay sinulat ng aking mga amo. Oo, kakwento, simula nung masali ako sa sindikato ay scripted lahat ng kilos ko. Script na kailangan kong sundin kung gusto kong mabuhay ng matagal at safe mula sa mga taong magagalit kapag sumuway ako. Kaya lang noon sa Valenzuela, nakilala ko si Ira. At si Ira ang sumira sa script. Siya ang nagpabago sa direksyon ng kwentong ito. At sa susunod na kabanata, iibig na ako. Totoong pag-ibig sa edad na 29. Unang pagkakataong makita ko si Ira, may hawak siyang maliit na kawali at yun ay hinahampas niya sa dalawang lalaking nambastos sa kanya sa eskinita. Natigilan ako dahil bawat hampas niya ay kalkulado, hindi tsamba. Sa kilos at galaw niya, natiyak kong hindi siya basta babae lang na pinagtatanggol ang sarili niya. Nung magsimulang gumanti ang isang lalaki ay nagpasya na akong magpatuloy sa paglalakad sa eskinitang iyon habang ang ibang taong dadaan din sana ay nagsitigil dahil nga sa away. Ako'y nagpatuloy at akmang susuntok ang isang lalaki sa babae ay inunahan ko na. Binigyan ko ng isang malakas. Dahilan para siya'y bumalandra sa pader. "Thanks," narinig kong sabi ng babae. Kasabay ng matamis ng ngiti. Ang babaeng yun kakwento ay si Ira. Kinagabihan palabas ako para simulan na ang bagong trabaho ayon sa script. Nang makita ko si Ira sa harap ng pinto ng inuupahan nilang bahay, sinenyasan niya akong lumapit at nung nasa harap niya na ako, "Anong nakit mo?" tanong niya. Hindi ko siya sinagot pero habang naghihintay siya sa sagot ko ay nakita kong gumulong ang mga mata niya sa buong katawan ko na parang scanner. "Ingat ka." Narinig kong sabi niya sabay senyas na umalis na ako. Iyon ang pangalawang puntos ni Ira para ma-curious ako sa kanya. Noon pa lang ay tansyado ko na hindi siya pangkaraniwang babae. Sa isip ko noon, alin lang sa dalawa. Kagaya ko siya o pulis siya. Marami ding dumaang babae sa buhay ko. Siguro nasa 7. Pero sa 7 na yon, 2 lang ang minahal ko. Yung pangalawa at itong panghuli, si Ira. Si Christiana ang pangalawa. 20 years old na ako noon at siya ang unang relasyon ko pero pinaghiwalay kami ng krimen na nagawa ko. Nakulong ako at paglabas ko, hindi na sa akin si Christiana. Noon ako naniwala na kalokohan ng pag-ibig. Parang ako lang, scam. Mula noon, hindi na ako nagmahal. Girls come and go. Naging parausan lang. At akala ko, magiging parausan ko lang din si Ira.
Siya pa nga ang nag-aya nung nasa 2 linggo na ako sa Valenzuela. Inaya niya ako sa inuupahan nilang kwarto. Wala noon ang kuya niya na siyang nag-iisa niyang kasama sa inuupahan nila. May nangyari sa amin at noon ang simula upang makilala ko siya. Mali ako sa inakala kong pagkatao niya. Hindi siya pulis kundi kagaya ko siya dati. Member din siya ng sindikato dati pero nagbago na at ang sabi niya, 28 na ako, Marlon. Gusto kong magkapamilya. Kung gusto mo, tayo na lang. Magbago ka na rin. Hindi ko siya sinagot noon dahil para sa sitwasyon ko noon ay hindi madali ang basta-basta tumalikod sa sindikato. Pero habang nagtatagal, mas lalo kaming nagiging malapit ni Ira. Madalas sa kanila na ako kumakain at masarap siyang magluto. Kapag nasa labas ka ng inuupahan nila, akala mo barong-barong ang tirahan nila pero sa loob, makikita mong napakaayos, napakalinis. At hindi ko na pahahabain ito. Oo, kakwento, tuluyan na akong nahulog kay Ira at noong makuha ko ang sweldo ko, tumalikod na ako sa sindikato at kami ni Ira ay nagtanan. Umalis kami ng Maynila at kami ay napadpad ng Northern Luzon. Abra. Alam mo bang si Superman na bakal ang katawan, nakakalipad sa kalawakan, sa mga tala sa kalangitan. Tingin mo ba napapahanga siya sa ningning at kislap ng mga tala? Nagwi-wish kaya siya pag mayroong bulalakaw? Siyempre hindi, dahil hindi siya tao. Siyempre hindi, dahil isa siyang hero. Pero ako hindi rin, kasi wala akong pake. Hindi ako makata para sabihing hulog ka ng Diyos mula sa langit at sa akin ika'y biyaya. Pero bakit nga ba biglang dumating ka sa mundo kong karimlan? Ano bang pakay mo? Bakit mo ko mahal? Taglay mong liwanag sa mundo kong karimlan. Nakita ko tuloy ang iyong kagandahan. Dati akala ko ang pag-ibig ay scam, na parang ako lang di dapat pagkatiwalaan. Pero nagtiwala ka, sa mundo ko'y pumasok ka. Ngayong akin ka na, wala ka nang kawala. Doon kami ni Ira ay nagsama na parang mag-asawa. At sa bawat sandali noon ay lalong tumataas ang level ng pag-ibig at respeto ko sa kanya. To the extent na ayaw ko na siyang mawala sa akin. Kaya nagpasya akong umuwi sa amin sa Laguna upang kunin ang mga totoong papeles ko para siya ay mapakasalan ko.
Nung maglayas ako nung 17 years old ako, na kalilibing lang ng nag-iisang kapatid kong si Ronron, wala akong dalang ID o kahit anong papeles ng pagkakakilanlan ko. Nung mapasok ako sa sindikato, pati ID ko, sinindikato din. 2 beses akong nagpalit ng pagkatao. Unang pangalan ko noon ay Steven, pangalawa ay Diego. At syempre, ayokong pakasalan ng babaeng pinakamamahal ko gamit ang peking pagkatao kaya umuwi ako. Sa loob ng napakaraming taon kakwento, noon ko lang ulit nakita ang mama ko at mayaman na siya. Muli siyang nag-asawa ng ibang lahi pero hindi ako gusto ng stepfather ko at ang mga stepbrother at stepsister ko. Kaya hindi ako nagtagal sa kanila. Kinuha ko lang ang kailangan ko at bumalik ako ng Abra upang pakasalan si Ira. Oh, my Ira, I will give you my life, my body, my strength, but not my heart. Because if I don't have my heart, I will be heartless again. My Ira, please give me 2 sons and a daughter of 1. Let's make a family, a happy and loving one, like the love of you and I. Year 2017 pa rin nung makasal kami ni Ira. Pero that time ay malaki na ang tiyan niya. Sa opisina ng mayor lang kami ikinasal. Opisyal na kaming residente noon ng Bangged dahil unang ginawa namin noon ay kumuha kami ng voter's ID. Pareho lang din kaming first time noon na buboto. Bumili kami ng kapirasong lupa na tinayuan namin ng maliit na bahay. Sa harap, nagtayo ng tindahan si Ira at ako naman ay nag-aral magpintura ng mga sasakyan kasabay din ang pag-aalaga ko ng mga hayop. Baboy, manok, kambing. Nagkaroon kami ng napakaraming kaibigan kakwento. Napakababait na mga taga-Abra. Sincero sila sa pagkikipagkaibigan nila. Walang halong kaplastikan ang kanilang pagkikisama kaya naman nung magsilang si Ira ng aming panganay ay nagsimula na rin kaming mangarap para sa kinabukasan niya. At iyon ang nagtulak sa akin upang mag-abroad bilang pintor ng mga sasakyan. Sa Amman, Jordan ako napunta ngunit napakamalas ko sa aking unang amo. Kinuha niya ang mga passport namin at bawal kaming humawak ng cellphone. Mahahawakan lang namin ang mga cellphone namin 10 minutes tuwing siya ay magpapadala ng sweldo na laging late. Tatawagan lang namin ang pamilya namin upang sabihing nagpadala na ng sweldo ang aming amo. Oo kakwento, siya ang nagpapadala sa pamilya namin. Noong unang taon ko sa Amman, kung babalik ako sa dati kong pagkatao, malamang nakakulong pa rin ako hanggang ngayon. Malaki ang naging galit ko sa aming amo, si Ali, pero nagtimpi lang ako dahil una sa lahat, sumasweldo naman kami. Late nga lang madalas at naipapadala naman niya ng tama ang para sa aming mga pamilya. Mabuti na lamang at noong 2020, pandemic time, ay naarbor ako ng kapatid niyang si Caleb na nagtayo din ng car painting business dito nga sa Sarga. Nakalaya ako kay Ali at naging maayos na ang buhay ko dito sa Sarga. Nakakausap ko na lagi si Ira sa cellphone. Smartphone na yon na pinagsikapan ko pang araling gamitin. Nung umalis kasi ako ng Pinas, dipindot lang ang cellphone kong dala. Uso na rin ang Facebook nung mapunta ko dito sa Zarga pero hindi ako gumamit ng Facebook dahil ganun din naman ang asawa ko. Alam niyo na siguro kung bakit. Pareho kami nagkasala noon sa batas at kung gagamit kami ng social media app, para na rin kaming lumantad. So old style pa rin ang communication namin ni Ira.
Hanggang sa umuwi nga ako bago magpasko nito lang nagdaang taong 2025. At sa aking pag-uwi, akala ko magiging masaya ako, kami ng asawa at anak ko, pero ako ay minulto ng nakaraan. Tunay na hulog ng Diyos sa akin si Ira. Sa aking pagdating dito ay nakita kong lahat kung saan napunta ang perang kinita ko dito sa Jordan, lalo na nung panahong na kay Sir Ali pa ako. Maganda ang aming bahay kakwento, may kalakihan, kompleto sa gamit at napakasinop, napakalinis ang aming tahanan. Kung pwede lang sanang manatili na lang, wag nang bumalik. At sa totoo lang, pwede naman sana. Mabait si Sir Caleb pero sa tingin ko, mauunawaan naman niya kung sakaling hindi na ako bumalik kahit binayaran na rin niya ang return ticket at bagong visa ko. Well, hindi patas yun para sa isang taong matino, pero sa ganda ng pamilya at bahay na dinatnan ko dito, talagang magiging masakit na sana ulit ang aking paglayo. Pero may pangyayaring nagtulak sa akin para bumalik pa rin at minabuting alagaan na lang ang tiwala at kabaitan ng aking amo. Noong bagong dating ko pa lang sa bahay namin, natural niyakap at hinagkan ko si Ira. Nasa likod niya si Ram, ang aming anak na noon ay 7 years old na, grade 1. Si Ram ay isinilang noong 2018, unang taon ng pagsasama namin ni Ira. Sanggol pa lang si Ram nung iwanan ko sila upang magtrabaho nga dito sa Jordan. Hindi ko nakita ang paglaki ni Ram. Iniwan ko siyang baby noon at dinatnan ko siya dito, grade 1 na. At hindi nga kami kagaya ng iba na nakakagamit ng Facebook Messenger with video call para sana makita ko siya at makausap habang lumalaki siya. Naririnig ko lang dati ang boses niya tuwing tatawag ako kay Ira. Pero nung dumating ako, matapos nga ng 7 taon, na hindi man ako nauwi ni minsan, gabi nung dumating ako, pasado 8:00 na, at matapos nga kaming magyakap ng asawa ko ay dumukwang ako upang hawakan si Ram, pero umatras siya. At yung mga mata niyang tila takot sa akin, yung mga matang yun, ay may nakita ako at humila sa akin pabalik sa nakaraan, madilim at nakakagalit na nakaraan. Ang mga mata ni Ram, kakwento, kagaya ng mga mata ng nag-iisang kapatid kong si Ronron. Hindi lang mata kundi maging ang mga kilos niya, pareho kay Ronron. Sa boses magkaiba sila. Si Ram, mabagal magsalita at mababa ang timbre ng boses niya. Si Ronron noon, mabilis magsalita at matinis ang boses niya, pero yung mga kilos talaga nila, paraan ng paglalakad at paraan ng pagtitig, pareho sila. At bakit takot sa akin ang anak ko? Nak, papa mo ako. Sabi ko pang nakatawa noon. Nasa likod ko lang si Ira, nakahawak siya sa balikat ko. Nak, embrace mo si papa. Masuyong utos ni Ira kay Ram, pero umatras pa rin siya. At nung ibukas ko ang mga braso ko para mayakap siya, tumalikod siya at tumakbo palabas ng kusina. Nanatili akong nakaluhod sa sahig noon. Nag-flashback sa utak ko ang mga alaala ni Ronron at pumasok sa isip ko ang tanong na, totoo kaya ang reincarnation? Si Ronron kaya ang nasa katawan ng anak ko?
Madaling araw na ako nakatulog. Unang tulog ko sa aming bahay, tahanan. Matapos siyempre ng 2 round ng pagniniig namin ng asawa ko, nakatulog ako, pero sinalubong ako ng bangungot. Si Ram, ang anak namin, ay pumasok sa silid na may hawak na spray paint na kulay itim. Ang spray paint na yon, yung brand ay gamit ko dito sa Sarga, kaya tinanong ko pa siya, "Ba't meron ka niyan, anak? Ganyan ang gamit ko sa Jordan ah." Sabi ko, pero biglang nagbago ang kanyang anyo kasabay ng pag-spray niya sa mukha ko. Nagising ako at hindi na muling nakatulog. Tumayo ako, lumabas ng kwarto at tinangka kong pasukin ang kwarto ni Ram pero nakalak. Kinabukasan nag-grocery sina Ira at kaibigan/kapitbahay naming si Mina at sinadya niyang iwanan sa akin si Ram upang magkalapit daw kami. Naglalaro si Ram noon sa sapa. Mababaw lang ang sapa na yon sa tabing bukid sa bandang likod namin, kasama ang mga kaibigan niya. At nung pasado 10:00 ng umaga, nagutom yata kaya pumasok ng bahay, pero nung makita ko, bigla siyang tumakbo palabas na parang nakakita siya ng multo. Hinabol ko. Umikot siya sa gilid ng bahay palabas ng gate. Nasa highway ang bahay namin at mabilis ang mga sasakyan. Bigla siyang tumawid kahit may paparating na sasakyan. Sobrang takot ko noon. Mabuti nilang hindi siya nasagasaan. Pero natagpuan ko ang sarili kong nakasalampak sa lupa sa gilid ng highway. Nagdilim kasi ang paningin ko dahil sa takot nung tumawid si Ram. Tumakbo siya palayo, ewan ko kung saan nagpunta. Si Carlo, asawa ni Mina, ay lumapit sa akin at hinila ako mula sa pagkakasalampak ko sa lupa. "Ano nangyari sa'yo?" tanong niya sa wikang Ilocano. Ikinuwento ko sa kanya ang muntikang pagkakabangga ni Ram, ngunit ang sabi niya, "Dito na isinilang yung mga yan, pati si JR ko. Sanay na sila dyan sa highway na yan." "Saan siya nagpunta, Carlo?" "Tumakbo siya pamunta dun." "Kina-Emong yun. Kaibigan nila ni JR. Taga dun lang yun oh. Naroon na din panigurado si JR at dun na sila manananghalian." Inaya kong uminom si Carlo. May inuwi akong alak na binili ko lang sa duty free sa Naiya. Sa inuman namin ni Carlo, inopen ko sa kanya ang pagiging malayo ang loob sa akin ng anak ko. Ang sabi niya, normal lang daw yun dahil lumaki siyang wala ako. "Hintayin mo lang, Marlon. Huwag mo siyang hinahabol-habol dahil mas lalo siyang lalayo sa'yo." Gusto ko pang ikwento kay Carlo noon ang naiisip ko na baka si Ram ay reincarnation ng kapatid kong si Ronron na napatay ko. Oo, kakwento. Ako ang nakapatay sa kapatid ko. Totoong hit and run ang nangyari kay Ronron, kaya ang sinisi ay yung driver ng sasakyan, pero hindi naman nalaman kung sino kasi nga tumakas. Nag-imbestiga ang mga pulis noon sa mga tao sa amin kung sinong nakakita sa pangyayari. Wala silang napala. Sinisi ni Mama ang sarili niya, ewan ko kung bakit. Sinisi din niya ako, pero nagalit ako sa kanya. Sinumbatan ko pa siya kahit umiiyak na siya dahil nasa morgue na ang kapatid ko. Pero ang totoo, ako ang nakapatay sa kapatid ko.
Nung araw na yun, gulay na naman ang ulam na niluto ni Mama para sa tanghalian namin ni Ronron bago siya umalis para magtrabaho. Nakita ko lang na gulay ang nasa kaserola nung gutom na ako at ayoko ng gulay. Alam yun ni Mama pero pinipilit niya pa rin kaming pakainin ng gulay. Gusto niyang gamitin ang teknik na kakain kami kapag wala kaming makain. Kaso, alam kong may paraan. Sa tindahan malapit sa amin, sa kabilang bahagi ng highway, ayaw na kaming pautangin dahil mahaba na ang listahan ni Mama. Magkakalayo pa noon ang mga bahay sa purok namin at ang tindahang pinakamalapit sa amin ay lalakarin mo ng mga 10 minutes. Pero doon nga ay bawal na kaming mangutang. Pero sa boundary ng barangay namin at ng susunod na barangay ay may tindahan na pagmamay-ari ng kaibigan ni Mama. Kung lalakarin mo yun ay mga 20 minuto papunta, 20 minutes din pabalik. 20 minutes din pabalik. Ron, gusto mo hotdog? Tanong ko kay Ronron nung dapat ay kakain na kami. Iyoko, di ako kumakain yan. Gawa daw yun sa bulate. Sagot niya. Anong gusto mo? Tosino. Pues, mangutang ka sa tindahan ni Tita Laila. Iyoko, layo. Sagot niya. Sinubukan ko siyang utuin nung una. Mag-8 years old na si Ronron noon. 4 na araw na lang birthday niya na. Inuto ko siya pero ayaw talagang lumabas ng bahay para mangutang sa tindahan. At dahil doon ay nainis ako at tinakot ko na. Alam niya na masasaktan ulit siya sa akin. Ang ginawa niya, tumakbo siya sa kwarto ni Mama at nilak ang pinto. Sabi ko sa kanya, kapag nabuksan ko ang pinto, bugbog sarado na naman siya sa akin. Unang kalampag ko pa lang ng pinto ng kwarto ni Mama na talagang gigibain ko sana. Sumigaw na si Ronron, lalabas na raw siya at lumabas nga, umiiyak. Kuya, susunod na ako. Mangungutong na ako. Please, huwag mo akong sasaktan. Umiyak na sabi niyang habang nakadaop ang 2 palad niya na parang nagdadasal sa harap ko. Pero lumipad pa rin ang palad ko at tumama sa batok niya. Muntikan siyang mapasubsob, napaluhod pero mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas. Sinigawan ko pa siyang huwag babalik na walang dalang tosino. Hindi na siya nakabalik ng buhay, kakwento. Mga barangay tanod ang dumating at hinahanap si Mama. Patay na daw kasi yung anak niya, ang pogi pa naman daw. Hindi pa ako naniwala nung una pero nagdatingan ng mga kaibigan ko at sila ang nagkwento. Nakita daw nilang nakahandusay sa gilid ng daan si Ronron, duguan at wala ng buhay. Putang inang driver na yun. Demonyo ang hayop na yun. Sigaw ko pa noon sa harap ng mga kaibigan kong nagkwento. Talagang hindi ko man lang nagawang maisip noon na wala sana doon si Ronron kung hindi ko siya pinilit. Tinakot na lumabas para mangutang ng tosino. Nagawa ko pang murahin talaga yung driver na hindi ko naman alam kung sino. Tinawag ko siyang demonyo, hayop, pero ang totoo, bumalandra sa akin ang mga salitang yun dahil ang totoo, ako ang demonyo. Ako yung hayop. Ginagawa din ni Ira mga pasimpleng paraan para malapit ang loob sa akin ni Ram pero nanatili itong mailap sa akin. Ni sulyapan ako kakwento, ayaw niyang gawin. Isang umaga, subsob sa maagang labahin si Ira kaya nagpresenta akong ako na lang ang magluluto ng almusal namin.
Pritong itlog at hotdog ang gusto kong iluto noon, pero nung tingnan ko ang ref, walang hotdog. Nagpaalam ako kay Ira na bibili ako ng hotdog, pero ang sagot niya, "Hindi ko makain ng hotdog ang anak mo." Nagtayuan ang mga balahibo sa braso ko noon. Bakit pareho na naman sila ni Ronron na hindi kumakain ng hotdog? Nung sandaling yun, bumalik ako sa kwarto at doon bumalong ang mga luha ko. Lumuhod ako, nagdasal at hiniling ko sa Diyos na tulungan akong makuha ang kapatawaran ng kapatid ko. Bumalik ako dito February 21, 2026. Hanggang noon, hindi ako napalapit kay Ram. Nung mainis si Ira sa pagpipilit niya kay Ram, umiyak ang bata at tumakbo palabas ng bahay. Gabi pa naman noon, kaya syempre hinabol ko dahil sa takot ko na baka masagasaan din siya sa highway gaya ng kapatid ko noon. Dati, kinakausap niya ako sa phone kapag tumatawag ako kay Ira. Ngayon, may Facebook na kaming pareho ni Ira. Pero fake account. Bulaklak ang profile picture niya, ako naman picture ni Ram ang nasa profile picture ko. Madalas kami mag-video call ni Ira. Pero sa tuwing tatangkain kong makita si Ram, ayaw niyang humarap sa camera. Labis akong nagtataka kakwento kung bakit ganun ang anak ko. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa reincarnation? Totoo kaya na si Ronron ang nasa katawan ng anak ko? Nagawa ko ng lusawin sa puso at isip ko ang maraming kasalanan ko na siyempre naihingi ko rin ng kapatawaran sa Diyos. Kinukurot pa rin ako ng konsensya ko pag naalala ko ang mga yun, pero yung kasalanan ko kay Ronron, muli dinudusa ako araw at gabi dahil kay Ram. Kakwento, anong gagawin ko? Anong mangyayari sa anak ko? Ito ang mga tanong sa isip ko na hindi ko mahanapan ng sagot. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang gumugulo sa isipan ko dahil maging ang tungkol kay Ronron ay hindi ko nagawang aminin lahat sa kanya. Gaya ng pag-amin ko sa inyo na parang ako talaga ang pumaslang sa kapatid ko. Baka lang may makatulong sa akin para sa katiwasayan ng isip ko. Pero kung sasabihin yung deserve ko ang mapagkaitan ng peace of mind dahil sa dami ng kasalanan ko, okay lang din po. Nauunawaan ko. Nakatulong ang pagsusulat ko nitong kwento ko para kahit papano ay maibsan ng bigat sa dibdib ko. Pero ang isip ko lang talagang problema. Nasa Karimlan ulit ako. Gumagalang at nagpapasalamat. Marlon. Matagal akong nasanay sa mundo ng karimlan. Sana'y liwanag mo'y di na lang niyakap. Noon ang dibdib ko'y sintibay ng bato. Luha o pag-iyak wala sa bukabularyo. Dahil sa liwanag
Ayoko nang bumalik sa karimlan ng kahapon. Nais nang manatili sa piling ng liwanag mo. Marlon, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento. Kakaiba para sa akin, sa tagal ko na nagbabasa ng mga kwento ay parang madalang na akong maantig o makuhanan ng tamang atensyon ng mga kwento. Kaya naman naisipan ko pa nga gawan ng maraming AI music ang iyong kanta. Sana mga kwento ay na-enjoy ninyo ang inyong ang mga music na ginamit natin dito sa kwento ni Marlon. At gagawa tayo ng album para sa lahat ng soundtrack o music na ginamit natin para sa kwento ni Marlon. Marlon, ang masasabi ko sa iyo, although ang mga kakwento natin ay magbibigay ng kanilang mga kaisipan o pagpapayo sa iyo upang sa ganoon ay maibsan, excuse me, kahit papaano ang sitwasyon mo ngayon, ang masasabi ko lang ay totoo sanang magtiwala ka sa Diyos at kaya niyang punasin lahat ng pag-aalala mo sa pamamagitan siyempre ng taos-pusong pagsisisi at paghingi ng tawad. May mga paraan na sa tingin ko'y pananiniwalaan ng iba na kailangan mo magpunta sa kanyang puntod at doon ka humingi ng tawad. Yun ay sa paniniwala ng iba. Pero sa akin kasi sapat na ikaw ay magdasal at ibulong mo nga sa kanya na ibulong niya sa kapatid mo ang iyong kapatawaran. Prayer works pero hindi siyempre sa isang dasalan lamang. Kailangan makita ng Diyos siguro ang iyong tunay na pagsisisi hanggang sa hilumin niya na ng tuluyan lahat ng sugat sa iyong puso. Dasal, dalangin, prayer, Marlon. And again, maraming salamat. Magbasahan ang mga comments ng ating mga kakwento at nang madagdagan pa ang nasabi ko na sana nga ay makabawas sa bigat ng dibdib mo o kaguluhan ng isip mo ngayon. Marlon, maraming salamat and may God bless you. Ilan sa ating mga shoutout mula sa Facebook, Ann Ignacio, shoutout to you. Tyrone G. Carol Tongpalan, shoutout to you. Jodeline Medina Macopia Saking, shoutout to you. Cheryl Kusapag Bangayan Pasino, shoutout to you. Robert Trinidad Anciano, shoutout dyan sa Kawayan Isabela. And hello Kuya Bono, pa shoutout naman dito sa Daraga Albay. Always nakikinig. Thank you. It's Ronel Bilir Berenguela. Christian Domingo, shout out to you. Ganun din kay Paul Sherwin Ramones Ablao. Shout out to you. Joe Gumaru, shout out to you dyan sa Santa Maria, Isabela. Daisy Ferrer Bidanya, pa-shout ko Bono, and please po pray for me kasi may focal adenomyosis uterine wall po ako. Okay, get well and believe that prayer works. Also for you, Daiseline Ferrer Bidanya. Grabe po ang paglabas ng bubuo kong dugo at menstruation ko. Nakakatakot, madalas po nagkukulang ng hemoglobin ko. Nagpapagamot naman po ako kaso monthly po nahihirapan ako. Kung may regla ko, parang gusto ko nang umuwi ng dyan sa Pinas kasi natatakot po. Katakot-takot na dugo talaga ang lumalabas sa akin. Ang tagal na po bago huminto. Kailangan po ng doktor, kaya mga babae dyan na katulad ko, ang pag-menstruation, magpa-check up po kayo, pero sana wala akong katulad dyan sa Pilipinas kasi mahirap at mahal ang gamutan. May our good Lord bless you with the cure. Daisy Ferrer Bidanya. Maria Teresa Montel Rosario, shout out to you. Ganon din kay Janet Concepcion. And good morning sa lahat ng nakikinig, lalo na dyan sa family ko sa Sulan at Tugigaraw Anog family. Listening here in North Point, Hong Kong. Sabi naman ni Annie War Anog,
at Laret. Weng Bernardo Bermejo, shout out to you. Patiently waiting sa next upload. Hindi man lagi nakakapag-comment pero lagi po nakikinig. Weng from Tumawini, Isabela. Maraming salamat, Weng. Emer June Singapan Ortiz Tamang. Hello. Listening here in Tumawini, Isabela. Ay, hindi pala. Nasa Taiwan yata siya. Pero siya ay taga Tumawini, Isabela. Maraming salamat, Elmer June, Singaman Ortiz, at Tamang. Ma Jane Martinez Gumayan, shoutout to you. Isang bagsak ng shoutout sa akin, Kuya Bon, sabi ni Joseph Flor, si Mangan, si Jo. Naimbaga bigat Kuya, pa shoutout lahat ng taga-Alcala, Cagayan. Salamat, it's Ann. And Mariang, good morning Kuya Bon, I was listening here in San Agustin, Isabela. Pa shoutout, ang pangalan niya si Mariang. Pa-shout Kuya Bono dito sa Tabuk City, Kalinga. It's Dugeles Dagson Michael. Good morning Kuya Bono, ingat lagi. God bless you. Pa-shout from Quezon Province. At sa pamilya ko, sabi naman ni Shirel Casada. And pa-shout Kuya Bono, Gemma Luvido ng Hong Kong. Solid na banger mo since nasa radyo ka pa. Chinita Gem, shout out to you. Jocelyn Pascua, si Kagawad. Magandang umaga sa iyo at sa iyong pamilya. Jessa May Palikpik Pagsul. Good morning Kuya Bono. Shoutout naman po, lagi akong inaabangan ng mga stories lahat ng channels mo. Thank you Sanders. Ang gaganda ng mga kwento, sabi ni Jessa May Palikpik Pagsul. Maraming salamat. Jodeline Heron Villoria Balbido. Kaninong kwento kaya ito? Sana may update naman kay AP. Actually meron, kaya lang hindi pa daw niya tapos. Antabayanan po natin. And please, kapag nag-send sana ng kwento si AP, iwasan natin ang mag-bash kasi kinumbinsi ko lang siya na mag-send ng update, okay? And Jonalyn Heron Villoria, maraming salamat sa iyo. Shout out, I was watching here in Jazan, Saudi Arabia. Arnel Bernabe, shout out from Cagayan Valley, Solana. Lipat tayo naman sa YouTube, dun sa isang soundtrack na in-upload natin ay may mga nag-comments. Tingnan natin kung sino-sino sila. Ito, si Azaya Ace Fields. Hi Kuya Bono, I'm one of your avid listener here in Kidapawan City, North Cotabato. Maraming salamat. And hello Kuya Bono, pa-shoutout po. God bless, sabi ni Odette Kaiser. Thank you Kuya Bono, may bago na ulit na-upload. Yes, masaya na naman ang araw ko. Pa-shout Kuya Bono from UAE and my family from Quezon Province, si Shirel Wandasan. Emerlyn David, na imbag nga bigat mo mat dita, Kuwait. Kanti pamilyam dita Cordon, Isabela. Waiting po kami, sabi naman ni April Domingo Telan. Always a bangers here Kuya Bono, working here in Jeddah. Pa-shoutout Kuya Bono sa asawa kong si Shirley Mariano in Riyadh, KSA. Mag-ingat ka palagi dyan at pa-shoutout na rin Kuya Bono Mariano family in Suyo, Ilocos Sur from Renren Mariano. Song ng anak na iniwan ng ama, tama. Jason Blake. Thank you Kuya Bono, may papakinggan na naman ako. Always nag-aabang sa mga story mo. It's Ernalyn Soriano. Perfect sound, hinintay ko ang upload. New story Kuya Bono, pa-shoutout na lang from Cagayan Valley, Solana. Arnel Bernabe, shoutout to you. And bagong limbangan habang nag-work. Salamat Kuya Bono, shoutout from Malaysia. It's Reg Barameda, shoutout sa'yo. Good day Kuya Bono, meron na naman kaming papakinggan. Pa-shoutout naman, Shia Marwin, John Ray Jason, Rosalito Niras, Jose Joel Ilontorio, Gilbert Sabado Dayap at Pangamain Yolises, Nilo Navarro at Manon Leo. Dumami na kaming nakikinig dito, Pasong Kamachili, 1 General Trias Cavite. Si Reggie Rivera, excuse me. Waiting Kuya Bono, nice song, listening here in Riyadh, Saudi Arabia. And Emeline Ardagon, shout out to you. Pepito Serrano Ladaran, pa-shout po sa ex kong taga-Pasig na nahawa sa akin na adik sa pakikinig sa iyo Kuya Bono, si Miss MJ Rodriguez. Mula ito kay Pepito Serrano Ladaran, shout out to you.
So ito sila mula sa isang post natin sa Facebook mula kay MJ Nejal Estebar. Shout out po, I was listening here in Qatar. Wala naman kay Hermie Bambalan Tapula. Pa-shout kay Bono, my girlfriend na nasa Jeddah, Revelyn Baldogo. Hello kay Bono, salamat po sa panibagong papakinggan. God bless it. Keep safe always. At sa family mo, ganoon din sa iyo, Kate Austria. Edeline Kanay Tiburcio, pa-shout kay Bono from Amman, Jordan. At sa family ko dyan sa Bulagaw, wow, miss ko na kayo. See you soon. It's Edeline Kanay. And MJ Andres, hello kay Bono, pa-shoutout Katha Paga, Mejia. I miss you, bangers mo po from Alcobar, Saudi Arabia. Salamat. Pa-shoutout kay Bono, silent listener here in Hong Kong from Irma Evangelista. And talo sa Antonio Gemini, pa-shoutout po ang bangers here in Hong Kong. Salamat kay Bono. God bless you too. Carol Tungpangalan Batugal. Hello, shoutout from Cagayan Valley. Carol, maraming salamat. Kate Ehisa Altero Cordero, shoutout to you. Yes, meron na namang aabangan. Shoutout ka Kuya Always Banger here in Jumeirah, Dubai. Agyaman, Angela Pahilali Gayo. Paul Sherwin Ramona Sablao, shoutout to you and to your wife and entire family. Agyaman kayo mo ta damanen dinggen habang adda trabaho na imbag nga aldaw ken sapay tagnanayon kalatangan na salunat. More blessing marakay Romy Diz, Jess 9. Shout out to you, Roma. Agyaman, kasama kang ka. Pa-shout kay Bono from UAE at family ko sa Quezon Province. Ingat lagi and God bless you. At salamat may bago na namang upload. Masaya na naman ang araw habang nagtatrabaho. Cheryl Casada. Meron pa akong hinahanap isang nagpa-shoutout mula sa Davao City. Hindi ko na mahanap yung shoutout mo, pero if you are watching, shoutout sa iyo at sa lahat ng taga Davao, lahat ng lungsod sa buong Pilipinas at sa buong mundo. And sa iyo, Marlon, magbasa ka ng mga comments. And again, maraming salamat for sharing your story. Stay healthy, kakwento, stay safe, and may God bless us all.